rehabilitation ba? Basic pa rin sa mga therapeutic sector. Nagtayo ako doon. Kasi dahil sa kanila. At yun ang naging daan. Nagtayo ako talaga ng Inmates Crusade Against Drugs. Kasi doon lang, tumatalo sa third floor ng mga pilang ko. Sobrang high. Di ba ako nag-expose na meron talagang pagawaan pato sa loob. Inmates Custodian Aid. Saka PJ. PJ. Siyang nag-finance mo. Di ba may purpose lahat yung pinagdadaanan natin sa mga? Palagay ko yun ang photo ko. Anong sa tingin niyo ang purpose? Bakit kayo kailangan makulong? Number one, sa mga drug offender. Yun talaga na nagkaroon ng programa. Yes! Ang Ako sa bilib Binata. sa amin. So nagkaroon ng project para sa drug rehabilitation sa loob ng Bilibid. Yung personal. Hindi mismo. Dinala ako ulit sa Diyos. Medyo mabuti ako for some time sa aking ex-wife, sa mga anak ko. Marami din tayong masakit ng mga tao. Drug offenders, pati yung mga pareho kong illegal possession ng parang libo mama lumaya dyan. Dahil dun sa Robin Padilla. Kasi nagkaroon ng, nakulong kasi kami sa PB 1866. Ito yung time ng martial law. Na pag nahulihan ka ng baril, makukulong ka ng 17 to 21 years. Yung nakulong ako, nilabanan namin to. Sabi ko, simula kang huli, ngayon ako simulat. Lalo kay Greg. Si Sir Greg kasi kasama ko sa RAM yan. Sabi ko sa kanya, itong batas na to, ano ba to? Martial law. Hindi na martial law ngayon. Ba't kami pinahihirapan pa nito? So sumulat din ako kay Senator Romeo Villa, Senior. Gumawa sila ng bagong batas. Inamendahan nila yun. So from 17 to 21 years, bumaba ang mga sentensya namin to 6 to 8 years. So nung nakatatlong taon na ako, kalahati ng minimum, kaya pwede ka nang bigyan ng pardon and parole. Kung nirekomenda ka. For good behavior or dapat? Kaya hindi ako lumuhod kahit lumaya ako dahil hindi ako nag-hospital, hindi ako nag-drama. Lumaya ako dahil I served my sentence at nagpakabuti ako sa loob. Tumulong ako sa gobyerno, nakalaya. Pero yung ginagamit yan against you, dahil tumatakbo kayo naman sa Senate. Yes, ma'am. That you are an ex-convict. Ano pong sinasagot mo po? Ako lagi ko sinasabi, mabuti ako. Nakulong muna bago tumakbo siguro. Yung iba, senador na nakulong. Diba? Mas maganda naman siguro yung record ko. Ganyan ko kasalanan. Hindi ko tinakbuhan. Hindi ako nag-drama. Yung sinabi sa akin na kasalanan. At nagbago. Madalas natin sabihin yun. We need change in government. When walang iba siguro change, kundi ito, nasa harap nila. The change starts from within. Before you change your environment, Yes, before you change the world. Yes, isa lang naman ang siguro na talagang masisisi nila ako na wala akong magagawa. Talagang ganun. Pista ko. Hindi ko na maalis ko. Part na yun. Isa sa reasons kung bakit ito or kung bakit kayo tumatakbo sa senador is because you're really pushing for federalism. Dahil Change na pag-usapan natin yung change. Napakaganda ng usapan ito. Ito, politika na to. Balik lang tayo, history, para alam nilang hindi tayo nangangarap. Noong time na bago February 1986 revolution. Tayo ay parliamentar. Papunta na tayo sana nun, federal. Pero unitary parliamentar. Ibig sabihin, unicameral. Magkasama ang Senado, ang Kongreso. Iisa, siya na yung manantali ko lang. Kaya alam ko. Yung time na yun, kaya ng revolution kasi open for debate. Maganda ang parliamentary kasi, debate. Kaya nabuksan ang maraming isip. Magkakaroon ng revolution. Ang iniisip lahat at
At ang inaasahan lahat ng tao, papunta tayo ng federal. Yun ang pinangako ni Presidente Cory Aquino. Nasa records yan. At alam, pati ni Vice President Joy Laurel, doon tayo papunta. Lumabas ang 1987 Constitution. Bumalik tayo sa unitary presidential form. So, pansinin niyo po yun. Naka-move on na tayo. Si Marcos yan. Si Ferdinand Marcos, si Apo Lakay, siya ang nag-move papuntang Carmen.